lumalabas dito, nagbigay ng impormasyon si Martin at si Zaldi. Oo, at aalamin kung may makikitang ebidensya. Correct. Okay, o pwede nating ilagay yung laban sa ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez. Laban! Sa Zaldi ko. Okay, laban kay ganito. Zaldi ko naman. Oo. Ito po, ipinapangalandakan po ng ating Pangulo ang ICI. Mr. President, Pinagmamalaki niya yan. ito pong ICI na ito, with all due respect, ay siksik-liglig sa napakaraming inconsistency. Una, nagsabi sila doon sa Senado na magiging open na sila sa kanila pong mga hearing. Live stream. Umuo doon, nangako doon, hindi naman pala totoo. Pag-aaralan pa daw. Yung kanila pong sinasabing panuntunan, rules, aba ang tagal. Ano yan? IRR ng Republic of Justice? Tsaka kung po ng ating mga tagapakinig na mga naglilingkod sa bayan, meaning mga government workers, natapat sa tungkulin, mabuhay kayong lahat. Alam ko namin, meron pong talagang totoong nagpapagal. Ha? Oo. Yes. Lalo na yung mga nakakahalubilo natin. Opo, nakakahalubilo. Hindi, kunwari, yung mga nasa baba. Halimbawa, di ba, yung mga nasa baba, ang sinasabi ko, yung nagtitiis, yung mga minimum wage earner sa gobyerno, yun ang aking ibig sabihin. Yung pong totoong mga manggagawa at wala pong backer na kailangan. Yan! Okay, ngayon, ito muna ha. Sige. Sige, so ang ating pong programa ay punong-puno. Mamaya po, meron tayong panauhin na lumilingon sa tawag na Dean Mel Santa Maria. Yan. Meron siyang ipapaliwanag. Ito po mga kapatid ay dati na din nating naipaliwanag pero ngayon meron tayong case study. But before that, ito muna mga kapatid ha. Well, para sa akin lang girl ha, ito po ay medyo record. Kasi magmula po nang isinampa yung kaso at magmula po nang siya ay naaresto, isinampa ang kaso 17 months ago, more or less, girl ha? 17 months ago. Nahuli siya, alright? Nahuli ba siya o ano? Nahuli ba siya? Nahuli, tapos may selfie pa nga. Andito nga, di ba, sa bag ko. Ikaw talaga. Ayan, papaalala ko sa'yo. Gamit ko to araw-araw eh. Okay, oo nga. Sino nandidiyan? Ayan, Ay, si Ben Hur. Regalo to sa akin ni Lourdes. Baka, ito yung nakaano siya, no? Ito yung nabembang ang ating mga government officials. Nabash sila siguro dito. Siguro diyan kumuha ng inspirasyon si Sarah. Sa finger heart niya. Sa ganyan naman. Saan ka ba naman nakakita na, di ba, may ginawang kalokohan, sumelfie pa yung mga government officials. Tapos sabi parang press con eh. Sabi ni Ben Hur, ikaw talaga. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ba? Merong may bagong pahayag ito ng Pangulo 8 minutes ago lang. Ano gusto mong unahin? Itong pahayag, basahin ko na. Basahin ko na, lalabas lamang po. Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning din po sa inyo. Hindi! Ako na! Sorry. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay. Kagaya ng aking nasabi noong nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipaalam sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer. Ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Okay. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldi ko. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder or anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Okay. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sino may sabi nito? Wala namang sa dulong, lagi sinasabi niya. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Walang syukran. Walang syukran. Yun ang hinahanap ko. So, dito si VP. Ito ay official, Facebook? Yes, official Facebook page. There's a blue check. Ang alin? Yung statement niya? Yun na yun. Yun ang kanyang statement. Pwede ko bang banatan to? Sorry. Teka lang. Nakialis ko pa lang tayo eh. Hindi, ito na. Okay, sige. Kaya alis ko ba tayo? Dito na. Hindi, pwede ko ba salagin to? Sige na, ikaw na. Okay, sige. Birahe! Okay. Mr. President, ang sabi po ninyo, impormasyon ng dating speaker. Ito'y tungkol sa mga impormasyon ng dating speaker at ni Zaldi ko. Sir, sorry po. If we are going to construe how do you call this? Yung pagkakalatag po ninyo ng sentence, medyo para po sa akin. Sana po pinabasa niyo muna sa inyong mga PR operators dyan.
ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dati Speaker Martin at saka ni Saldico. Okay. So, anong ibig niyong sabihin dito? Ito'y tungkol sa mga impormasyon. Dapat dito, kung ito po ay against Martin and Saldi, laban kay dating Speaker. Kasi kung impormasyon ng dating, ibig sabihin, impormasyon na nanggagaling kila Martin Romualdez at Saldico. Meaning, magsasampa ng demanda based on the information coming from Martin Romualdez and Saldi. Sir, with all due respect, sorry po sir, kasi ito ikaw, unawain mo yung kanyang construction. Okay, yung construction ng words mismo, yung posting, feeling ko naman pinabasa sa PR. I don't think sa pagkakataong to hindi papabasa ng Pangulo. Ba't na-approve? Number one. Ito'y tungkol sa mga impormasyon ng dating speaker. Magulo yung construction kasi sorry parang po, pinipilit. baka kagigising lang. Hindi, baka kasi pinipilit na kung paano magsalita ang Pangulo, ganun din yung posting. Pero yes, magulo siya sa parte na magkasalungat po kasi yung pahayag nitong si Martin at Zaldi. Alright, so kaninong impormasyon gagamitin? Kahinahunan muna. At mamaya po, bembangin natin tong ICI na to. Naku yan na. Opo, kasi may inconsistency sila sa kanilang pinaggagawa eh. Sorry po, dito po kay dating Secretary Babes, sorry po, ako ho, hindi nawawala ang tiwala ko sa inyo. Pero palagay ko po, overruled kayo dyan ng dalawang kasama ninyo. Ang daming inconsistency, lalo na po sa mga nilalabas ninyong mga informasyon po eh. Dito po sa puntong ito mga kapatid, sinasabi niya ICI, bakit po all of a sudden naglalabas ng ganitong presidente? Assuming po na mali lang po yung construction ng sentence. Ang kanyang pinatutungkulan dito ay laban kay Martin Romualdez. Kasi ang init na ng sitwasyon, girl. Talagang gusto nilang i-diffuse. Gusto nilang salagin ito pong papalapit na sa tanggapan ng presidente. Kumbaga umuusok, gusto nilang patayin yung usok para bago pa lumaki yung apoy. Okay, so they would like again, to pacify ito pong damdamin ng marami na naghihintay. Paano yan? Magbabalita na tayo. Ituloy mo, birahe. Bembangin mo pa. Ano, kuto-uto? Utusan mo Teka lang. Hindi. Dali muna. Oo sadya naman talagang... video pala to, tapos nilagyan ng text, Tama. It's a video message. Tapos nilagay din yung text mismo. So maybe we can play the actual. Can we play the actual video mamaya? Mamaya sorry baka po. meron. Pero ito ho, kasi... pinost din siya, ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker. Tama? Opo. Dapat ito'y tungkol sa mga informasyon laban against them. Or... Anyway, nandyan na po yan. Pakialam natin sa kanila. Okay. So, kapatid, early today, si Pangulong Marcos po ay naglabas ng kanyang statement, no? Yes. Pwede ba pakibasa mo nga ulit yung konteksto ng kanyang sinasabi? Eto na ulit mga kapatid. Sa mga hindi po nakaabot kanina, maaga-aga ito, bandang mga 6:00 pa lang ng umaga, narito po ang statement ng Pangulong Marcos Jr. na nakapost din po sa kanyang Facebook page. Sabi niya po ulit dito, babasahin ko mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi noong nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipaalam sa ating mga kababayan ng ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, Syukran. Ay, walang syukran. Wala pong syukran sa dulo. Okay, VP Sara pala yun. This is a video message. Tapos ito po ang caption kasi wala kang social media. So caption ito ang tawag dito. Anyway, ako sa akin lang kanina para meron lang pong kaunti lang pong question doon sa construction of the sentence kasi ang sabi niya rito, ito'y tungkol sa mga informasyon ng dating. Kumbaga, ito ho informasyon contributed by Martin Romualdez and Saldico. Dapat ho dito kasi kung totoo na ang gusto niyong tumbukin na sa mga
Kasi ho, admittedly, huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Opo. Nanganganib, delikading. Kumbaga po, shaking. Kumbaga po, unstable ang Panguluhan. Come on, di ba? Ito ba ho ay isang pahayag na maaring seditious mong ituring ninyo? With all due respect, ano ho, karapatan po natin ito sa ating pong opinion at pamamahayag. Bakit? The fact na lang, di ba? Ayoko na pong ubusin pang ating oras dyan. But basically po, hindi maitatanggi, standing on shaky ground ngayon ang Panguluhan. Kaya kailangan niya mismo mag-update tungkol sa kanyang pinsan at sa kanya rin pong best friend dati na si Saldico. Yes, alright? tama. Okay. Pero kung ang sinasabi niya ang tinutumbok ng pananagutan si Martin, may kulang na word rito. Okay? Ano? Ang kulang dito ay laban. Yun. Kasi pwede kang lumusot dito pag sinabing, ba't wala pa si Martin Romualdez? Ba't wala pang kaso? Anong O bakit wala pa siyang hold departure order? anong O ba't wala lusot pang doon? freeze order? Bakit? Kasi ang sabi ko naman, di ba, ang mga informasyon, okay, ay tungkol, ang Ito mga ay informasyon ng dating speaker, yon ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker. So, yung kanilang contribution sa pag-iimbestiga. Hindi sila ang iniimbestigahan. Okay? O pwedeng... To be technical about this. Yeah, totoo naman. Okay? Oo, Okay. dapat talagang binabasang maigi kasi yung bawat salita Ito ay pwede tungkol sa mga mabago. informasyon laban Yan. Ayan, sa dating speaker. Yan. Okay? Yan. Okay. Kasi po lumalabas dito, nagbigay ng informasyon Oo. si Martin at si Saldi. Oo. At aalamin kung may makikitang ebidensya. Correct. Okay, O pwede ngayon. nating ilagay yung laban sa ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez. Laban! Kay Saldi ko. Okay, Laban kay ganito. Saldi ko naman. Oo. Ito po, ipinapangalandakan po ng ating Pangulo ang ICI. Mr. President, Pinagmamalaki niya yun. ito pong ICI na ito, with all due respect, ay siksik-liglig sa napakaraming inconsistency. Una, nagsabi sila doon sa Senado na magiging open na sila sa kanila pong mga hearing. Live stream. Umuo doon, nangako doon, hindi naman pala totoo. Pag-aaralan pa daw. Yung kanila pong sinasabing panuntunan, rules, ang tagal. Ano yan? IRR ng Republic of Justice? Tsaka kung matatandaan natin, ang Justice. sabi pa nung una, tatanungin daw yung witness kung okay sa kanya na i-live stream. Di ba may mga ganun pa wala silang pa nga kasing, pahayag? kailangan pa ng guidelines. Ganun. Sabi nga ni Ombudsman Boying, yun daw pong kanilang preliminary investigation, ila-live stream nila Ay, nyari. Pag nangako na siya sinabi ngayon. naman niya, yung mga susunod. Okay, so abangan natin to, di ba? Kayo po dyan sa ICI, pag-aaralan pa yung rules. At ito pa ang pinakamalaki ditong kabalintunaan dito sa ICI. Again mga kapatid, ginagalang ko po, lalo na po si former Secretary Babe Singson. Ang akin dito lamang pagtansya, baka overruled siya, no? Sa kanyang gustong gawin. Kasi, itong ICI na ito, sino ba ang pagkakatandaan ninyo na naimbitahan na po nila na hindi natin napanood? Ang kanila pong pagtatanong o hearing. Sino? Sabi po sa report na ito, si Manny Bonoan, Mark Villar, Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Curly and Sara Discaya, Heart, Senator Chis Escudero, Grace Po, Navotas Congressman Toby Chanco, si Senator Vince Dizon. Senator, hindi naman senator, DPWH Secretary yan. Oo, tatakbo ba? Ba't mo kayo nagagalitan? Hindi nalito lang, baka ibang senator na basa mo mo. ako na naman tono mo Ay, sorry. Sige, ituloy mo. Napansin mo, tahimik si senator ngayon? Aspiring senator siguro. Parang walang... Hindi, kahapon meron Parang siya. naubusan ng bala, ha? Oo. Parang... Kahapon sabi Senator, niya. di ba nangako ka, pupunta ka ng Leyte, tsaka ng Samar, at tsaka ng Ilocos para mag-inspeksyon? Baka na busy. Senator? Boboto pa naman kita. Tatakbo ba siya? Parang nanahimik yung si Senator, pansin nyo? Kahapon meron siya. No, parang no? Nandun siya sa auction. Nandun siya sa auction kahapon. Kinalaman mo sa auction. Yun ang nga rin pinagtataka ko. Mabuti May kung ano substandard ba yung Uy, may representative Rolls-Royce? din ng ICI dun, ha? Oo, sa auction nandun sila. Yun daw ang patunay na talagang makakamit na natin ang hustisya. Anong kinalaman mo sa auction? Nandun sila. Hindi sila tahimik, nandun sila. Kayo talaga. Bakit? Substandard ba ang Rolls-Royce? Ha?
hindi ko sure kung substandard ang Rolls Anyway. Royce. O sige, tuloy mo. Vince Dizon. Cathy Cabral. Si Cathy. Si Cathy Cabral. Si Yusek. Oo. Si Cathy pala yun. Si Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at kinatawan ng Anti-Money Laundering Council. So far po ito meron mang bago. Oh. Alam nyo, itong si ICI na to, issue kayo ng issue ng ILBO. Ano ba ibig sabihin ng ILBO? Immigration Lookout Bulletin. Okay. Si Secretary Dizon nagpa-request din po ng ILBO. Alright? Pero ito pong ICI, nag-request din po ng ILBO, mga kapatid. Sino-sino ito? Haba nito. Okay. Kasama dito si Maynard Ngu. At ito hong mga congressman na idinadawit ng mag-asawang Diskaya. Okay? Alright. At maliban dyan, meron pa silang dinagdag dito. Nakasama daw po sa ILBO. At naalala din po ninyo, doon sa unang ILBO, nabanggit na po dito yung pong pangalan ng ilang pong mga tinatawag nga na mga facilitators, right? Sino to? Ng mga proponents. Sa mga nilabas niyong ILBO, ICI, ni isa dito, wala kaming, maliban doon kila Martin Romualdez, Escudero, etc., no? Itong mga humarap na dyan, ni isa dito, wala pa kayong iniimbitahan eh. Bakit? Nag-ILBO ka sa kaisipan na may kaugnayan sa flood control scam. Tapos, hindi mo Eto opo. Nag-ILBO ka dito kay Marilu Laurio Lipana, nung asawa ng Commissioner Lipana. Pinatawag mo na ba? Tao po! Pwede po kayo maimbita? Sabi mo pinatawag na ba eh. Sorry sorry po. Ako natatanong Meron lang. naman daw iimbitahan from DBM, pero yung OIC, Okay. hindi si Amina. Okay. Oo. Kayo po, kayo, with all due respect, kayo po ay nagpa-ILBO dito po kay Congressman Jojo Ang, kay Congressman Vargas, Ataide, Briones, Chodoro, Robes, Madron, Agaraw. Ba't niyo pa iniimbitahan itong mga to? Dahil, pakisagot nga! Wrong number. Char! Ayoko nang abutin po natin yung oras po ni Dinmel dito sa napaka-importanteng paksa. Sorry po itong kanilang panibago pong request ng ILBO, November 19. Okay. Sino-sino po ito? Okay. Mga taga DPWH. Okay. Ito ho yung mga isinasangkot dito po sa ilang pong mga proyekto outside outside of NCR and Bulacan, Central Luzon. Pero dito mga kapatid, wala din sinasama nitong mga sinasabi na mga intermediaries. Asa na yung Bersamin dito? Asa na po yung isa pang assistant nitong si Saldico? Yung pong si John Paul Estrada, nakasibat na. Definitely po, sa record ng immigration, nakaalis na September pa lang. Pagputok ng balita, umalis na kaagad. May record sa immigration. Wala dito. At yung kanyang picture sa immigration, di ba, pag bago ka o lumabas, Oo. meron muna diyang pipicturean ka. Pakiharap po, please. Pakitanggal sombrero. Di ba, maharap ka sa immigration. bago ka mapicture. makalabas. Opo. Naka-finger heart? Nakaganyan siya, Naka-peace sign. Naka-smile. Naka-smile. Nakangiti. Normal lang. Nakangiti. Bakit ka naman ngingiti? Magbabakasyon ka sa ibang bansa. Ikaw ba pag pinipicturean ka doon, hindi ka nakangiti? Wala namang question sa nakangiti. Oo, tama naman. Oo, diba? Oo. Ikaw ba pag sinabi sa'yo, umarap ka dito, paano mo? Itsura mo nun? Ha? Pag sinasabi, sir, paharap na lang po sa camera, di ba may ganun yun? Oo. Ikaw, kunyari ako ang immigration Oo, Sige, sige. ikaw ang aalis ng bansa. Okay. Paul Estrada. Saan ang punta mo? Paris po. Sa France. Sino kasama mo? Secret. Kagagaling mo lang dun Huh? Babalik ka? Oo. Sama ko si boss. Okay. Ilang araw? Anong hotel? Hindi pa ho namin sigurado kasi kami. Paikot-ikot kami. Daming tatak ng passport mo Sige. Sa sweldo mo, parang lagi ka nakakaalis ng bansa. Sobrang BIR ka ba? Immigration ka. Dami mong tanong ha. May dala ka yearbook. May dala ka yearbook. Anyway, Diba? nakalabas na po si Paul Estrada. Oo. Confirmed. Yeah. Saan kaya Wala punta? sa Pilipinas since September po ang record niya. Oo. At di na po babalik yan. Sigurado. Okay. At si Manny Anyway. Bunuan, wala na rin dito. So sorry po, itong ICI na to may something po ito.
Sorry po, talagang may something. Una, hindi transparent. Pangalawa, inconsistent sa mga iniimbitahan. Yung klarong-klarong intermediaries, nag-ilbo-ilbo kayo, pero yung hindi nyo naman pinatatawag. Di ba? Hindi nyo pinatatawag. Kung ikaw din yung na-ilbo, na inosente, ano fair naman ito? Inilbo mo ako, ayaw mo akong patawag para maklear ko pangalan ko sa inyo. Hindi ho ba? Justice! The world needs love. Yes. But we need first justice. Okay? Restitution. Alright? Justice, restitution, accountability. Accountability, justice, restitution. We indeed know that the world needs love. But before we love all of this process or the world, first, ikulong! Mandarambong! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga